Sa unang linggo pa sana ng Pebrero, nakatakdang anihin ng ilang magsasaka sa Bungabon, Nueva Ecija ang mga pananim nilang sibuyas. Subalit dahil sa hindi nila mapigilan ang pamiminsala ng harabas o armyworm simula pa noong Disyembre, napilitan na nila itong anihin. Mas malaki nila ang malulugi sa kanila kung hihintayin pa nila ang Pebrero. Sa ngayon, binibili sa kanila mga trader ang pulang sibuyas ng nasa 65 pesos per kilo at 23 pesos naman ang per kilo kapag puting sibuyas. Ayon kay Mang Isko, hindi man lang nila mababawi ang puhunan sa inaasahang kita sa inaning sibuyas. Mas mainam na daw ito kaysa tuluyan silang walang maani at maibenta. Kaya panawagan nila sa pamahalaan, sana naman mabigyan sila ng ayuda. Ando na sir ang lugi. Yun baka balik puhunan, lugi pa. Yun ang lugi. Kaya tulungan nyo kami, paano kami makakabawi? Sana yung mga libreng buto o kaya pataba para kami makapagtanim ulit. At totoo lang, halos ang araw, pagka hindi mo naapula yung buhon, maubos ang pananim. Sa tala ng Bungabon Municipal Agriculture Office o MAU, mula sa 22 barangay na nagtatanim ng sibuyas sa kanilang bayan, 13 barangay na ang apektado ng armyworms. Nasa higit 121 hektarya ang partially damaged, samantalang nasa higit 14 na hektarya naman ang totally damaged. May kabuuan 3,500,000 piso na halaga ng pinsala. Sa ngayon, patuloy ang isinasagaang monitoring ng MAU sa mga lugar na apektado ng armyworms upang makapagsagawa ng kaukulang hakbang. Pinapayuhan din ng MAU ang mga magsasaka na magsagawa ng pangkontrol sa mga paru-paro. Ito yung nagkakalat ng itlog sa mga pananim na sibuyas na kapag napisa ay nagiging armyworms. Isa po na pwede nilang magawa po na pamamaraan sa ngayon dahil meron na nga pong naging infestation sa kanilang farms is yung maramihang pagtatrack gamit po yung ating pheromone lure na I think available naman na siya sa mga country supplies. Danny Munar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.